Hi, mga taga-Tarlac na mga seasonal workers, kumusta na kayong lahat? Kanina pa ako paulit-ulit gumagawa ng video dito kasi pag may alert message, yung emergency message kasi may sunog nga dito sa paligid. May mga sunog nga sa ibang bayan na malapit lang dito. Kaya maraming sunog dito sa Korea ngayon, kaya ang government palaging nagsisend ng alert message. Every hour, kung saan na papunta ang apoy, nagsisend sila ng alert message na papunta na dyan, lilikas na kayo. Ganon, lilikas na kayo sa safe na lugar. Ganon eh. Kaya paulit-ulit ako kanina pa ako dito, palaging kasi na-off siya. Hi mga taga-Tarlac, mga seasonal workers, kumusta na kayong lahat? Sad naman kasi alam kong hindi kayo okay. Kasi maraming nag-aabang sa inyo kung kailan kayo makabalik dito. Sagutin ko lang ang tanong. Marami kayong nagtatanong sa akin, Ma'am, may pag-asa pa ba kami na makabalik dyan? Di ba may kasabihan tayo? Hanggat may buhay, may pag-asa. Huwag kayong mawalan ng pag-asa. Makabalik kayo. Huwag kayong mawalan ng pag-asa. May pag-asa hanggat okay pa yung age niyo, may pag-asa kayo. Kayo, sayang talaga ang Tarlac kasi kayo ang pinakamarami na pinapadala dito, mga 1,000 plus ang nakapaalis at kayo ang una na marami na nakapunta dito sa South Korea. Kayo ang mga taga-Tarlac. Pero sad, ngayon, nandyan kayo sa Pilipinas, hindi na kayo nakaalis dahil sa mga tao na sarili lang nila ang iniisip nila. Sa totoo lang, yung programa ng Tarlac Province ng Capitol, kung inayos yan ni Governor Susan Yap, naaayos niya yan that time. Last year ba or 2023? 2023. Na sobrang ingay na dyan, sobrang ingay na. May nagpatulpo, may mga complaint, dami ng complaint. Kung inaksyonan niya yan, naaayos yan. Nandito na sana kayo, nagtatrabaho. Pero, anong ginawa ni Governor Susan Yap? Pinabayaan niya. Dahil, hindi niya kailangan hindi siya nagugutom. Hindi siya nangangailangan ng trabaho kasi may pera siya. Hindi niya kayo iniisip. Huwag niyong sabihin na huwag niyong sabihin na nangangampanya ako Hindi ako nangangampanya dito. Sinasabi ko lang ang totoo. Sinasabi ko lang ang totoo na mga nangyayari sa mga Filipino seasonal workers. Nagtatrabaho yan sila dito, tahimik, kahit wala sa kanila yung bank book nila, over more than 10 hours na nagtatrabaho, walang pahinga. Pero, at kinukuha ang sahod nila, hindi binibigay lahat. Pero tahimik sila na nagtatrabaho, hindi yan sila nagsasalita. Dahil takot sila na hindi na makabalik. Yun At hinayaan niyan lahat ni Governor Susan Yap. Alam niya kung ano ang sitwasyon ng mga Pilipino na pinapadala nila dito, pero hinayaan niya. Bakit? Kukuha sila ng malaki ang nakukuha nila. Ngayon, ano ang nangyari sa programa ng Tarlac? Di ba? Wala. Daming hindi na nakabalik. Yung mga taga-Pura, makabalik sila dito kasi mga taga-Pura sila. At iba ang imuyo ng Pura. Sa Tarlac ngayon I think, Pura Tarlac lang ang nakapalis kasi iba yung imuyo nila. Hindi sila sa Capitol.
Marami ang kawawa dyan sa Tarlac Province na under ng Capitol na seasonal workers. Hindi na sila nakabalik. Kawawa sila. Paano? Hinayaan eh. Hindi niya inayos. Sa totoo lang, maayos yan. Maayos yan kung inayos yan ni Governor. Katulad ng Pura Tarlac na ayos. At katulad ng may sasabihin muna ako, may i-correction muna ako. May correction ako sa video na nakikita ko. Alam kong maraming nakakita sa video niya kasi mas malaki siyang vlogger kaysa sa akin. Correction ko lang, hindi ang Tarlac City ang may hawak sa Tarlac na seasonal workers program na nasisira, na ban. Hindi ang Tarlac City. Pero nadamay na lang yan ang Tarlac City dahil nga Tarlac Province yan eh. Hindi ang Tarlac City ang may hawak, ulitin ko, is ang Capitol ang may hawak sa programa ng Seasonal Workers Program ng Tarlac. Ang Capitol, si Susan Yap ang may hawak, hindi ang Tarlac City. Clear ko lang, ayusin ko lang kasi, yun nga sabi ko, before kayo mag-post, i-check nyo muna, baka madala kayo sa ICC. Papunta kayo ng Netherlands. Okay. Yung programa ng Tarlac Province ng Capitol na Seasonal Workers Program, kung inayos yan ni Governor Susan Yap, naaayos yan. Tingnan natin. Yung yung GMA Cavite. Ang GMA Cavite at ang Hinam. GMA Cavite at ang Hinam, last year or 2023, maraming nagsasabi sa akin na ban na sila kasi maraming tumakas. At yung GMA Cavite, maraming problema yan. Lumabas pa yan sa TV dito, naimbestigahan pa yan sila sa immigration kasi nga maraming tumakas. Sabi, ban na sila, ganon. Pero hindi ba sila ban na sa Ministry of Justice? Ban lang sila sa local ng Hinam. Pero this year, nakita ko na MOU is March 11, 2025. Noong March 11, 2025, pumunta dito ang mayor ng GMA Cavite nakipag-usap sa Hinam. Kaya nag-sign sila, nakita ko sa picture nga March 11, nag-sign sila uli ng MOU. So maayos yan kasi ang local government lang ang umayaw na ayaw na namin sa inyo kasi gumamit kayo ng broker. Hindi ang Ministry of Justice. Kung Ministry of Justice, hindi na talaga yan siya maka-apply kahit saan-saan dito. Pero ang local government lang kasi ang umayaw. Kaya kung makipag-usap ang local government ng Pilipinas, dito, puntahan nila dito or sumulat sila. Ang ginawa kasi noon ng Pura Tarlac is sumulat eh. Pumunta dito sila muna, mag-first na pupunta o makipag-usap, yan, maaayos yan. Maayos yan. Yun na nga, ang Pura Tarlac, naayos yan. Dahil nakipag-usap ang mayor dito sa Gaochang. Ang GMA Cavite din, maayos yan kasi ang mayor na mismo ang pumunta dito, nakipag-usap sa local government dito. Maayos yan. Yun lang ang sa Tarlac kasi nung nag-ingay na, kasigsagan ng ingay, dapat sana inayos yan ni Governor Susan Yap. Pumunta siya ng Chinchon, Wando, Yanggo, pinuntahan niya na alisin namin si Mr. Kim, ayusin natin to. Kami na mismo ang magpadala ng tao, wala na si Mr. Kim. Pero hindi eh. Hindi niya ginawa. Pinabayaan niya. So ano ang nangyari? Nasira ang programa na yan.
Ang daming biktima dyan. At dami silang nakuha na pira sa mga seasonal workers. Din basta-basta na lang nila iniwan. Ganun yan. Di ba? Pagkatapos nilang kinunan ng malaking pira, yan, basta na lang. Hindi na nila kailangan hindi na sila nagugutom, di ba? Kaya, sana, next year, kasi nakaban sila this year, sana next year, kayong mga lahat ng mga Pilipino seasonal workers from Tarlac Province, sana may hahawak dyan sa programa na yan dyan na makapaalis ng tao papunta dito sa South Korea para makabalik na kayo. Ulitin ko, kayong mga taga Tarlac, huwag kayong mawalan ng pag-asa. Kung concern at may mabuting puso ang humahawak, mabuting puso sa mga mahihirap ang humahawak sa Seasonal Workers Program dyan sa Tarlac Province, makabalik kayo dito. Huwag kayong mawalan ng pag-asa. Sabihin ko sa inyo, makabalik kayo dito pag aayusin nila yan. Hanggang dito na lang at God bless you all. Bye-bye!